Sa nakaraang episode, matapos matakasan nila Jenna at Jed ang mga sundalo ng kaharian, napunta sila sa isang kakaibang lugar. Tinanong ni Jenna kung anong lugar ito at sinagot lang ni Jed na ito ay mahabang kwento. At biglang meron sumalubong sa kanila na isang nilalang na nag-welcome sa pagbabalik ni Jed. Nagulat at natakot si Jenna nang makitang may lumabas na pulang dragon sa kuweba. At napansin niya na putol ang isang sungay nito. Kinausap ito ni Jed. Sabi niya, matagal na panahon na din bago siya nakabalik sa lugar na ito, at tinawag niya ang dragon bilang master. Nagulat at naguguluhan si Jenna dahil sinabihan ng dragon si Jed na meron itong lakas na loob na bumalik at humanda siya sa isang matinding parusa. Nanginig sa takot si Jed nang marinig ito at gusto niyang tumakas, pero bigla na lang siyang kinain ng dragon. Nagulat at natakot si Jenna nang makita itong kinain ng dragon si Jed. Habang ninunguyan ng dragon si Jed, napaisip si Jenna kung paano naging master ito ni Jed. Pero bigla na lang siyang natigil nang niluwa ito ng dragon si Jed na nakagapos na ang kamay at paa at puno ng mga laway. Naawa na nandidiri si Jenna nang makita niya ang sitwasyon ni Jed. Pero bigla ito nagulat nang maging babaeng tao ang dragon at nagpakilala ito bilang si Reggie. Sabi ni Reggie na ito ang magandang oras para mag-usap sila ng mabuti. Dinala niya ang dalawa sa isang magandang kwarto. Nakaupo si Reggie sa magandang upuan habang nakaluhod lang ang dalawa sa sahig. Habang nakaluhod si Jed, hindi ito makatingin ng diretso dahil sa kahihiyan. At habang si Jenna naman ay pinagmasdan ng kanilang magandang paligid at hindi siya makapaniwala na nakatira ang Red Dragon sa ganito kagandang bahay. Agad tinanong ni Reggie si Jed kung anong ginawa nito sa kanyang sungay. Pero biglang nanginginig sa takot si Jed nang tinanong siya tungkol dito. Tinubukan niyang wag sagutin ng diretso. At sinabi na lang niya na nakatago lang ito. Napansin ni Reggie na nagsisinungaling lang si Jed. Kaya ginamitan ng magic ni Reggie si Jed para magsalita ng totoo at naging dahilan ng pagkahilo ni Jed. Tinanong ulit ni Reggie si Jed tungkol sa kanyang sungay. At sumagot si Jed. Sabi niya na merong nagsabi sa kanya na ang sungay ng dragon ay naglalaman ng malakas na magic, kaya bininti niya ito sa mayamang tao. Nagulat si Jenna at Reggie sa sinabi ni Jed. Dagdag pa ni Jed na bininti niya ito sa top seller kaya kumita siya ng malaking pera dito. Hindi na nagsayang ng oras si Reggie at agad niyang binugbog si Jed sa galit. Habang pinanood ni Jenna kung paano binugbog ni Reggie si Jed ay kunwari na nag-alala siya kay Jed. Pero sa kalooban niya ay masaya siyang nakikitang binubugbog si Jed ni Reggie. Huminto sa pagsuntok si Reggie at tinanong niya kung anong ugnayan meron sila ni Jenna. At agad naman sumagot si Jed at sinabi na nagde-date sila. Lalong nagalit si Reggie at binugbog niya ulit si Jed. Huminto si Reggie matapos nitong ilang beses na sinuntok si Jed. At nagsimulang umiyak. Sabi niya kung bakit ganito ang nangyari kay Jed na dati naman itong matinong bata. Nagtataka si Reggie kung paano lumaki si Jed ng ganito. At base sa narinig ni Jenna, iniisip niya na lumaki na magkasama ang dalawa. Gustong malaman ni Jenna kung isang din bang Red Dragon si Jed. At sagot naman ni Jed ay isa lang siyang ordinaryong tao na tumirang magkasama at nagpaturo kay Reggie bago maging bayani. Naalala ni Reggie na si Gathel ang nag-inganyo kay Jed na maging isang hero. Tinabihan ni Gathel si Jed na kung gusto niyang maging successful ay dapat maging hero siya, talunin ng Dark Lord, at mailigtas ang isang prinsesa. Kapag magawa daw niya ito ay maging dahilan na mapakasal siya sa isang magandang prinsesa. At makakamit niya ang matinding kaligayahan ng buhay ng isang tao. Matapos itong marinig ni Jed, iniisip agad niya ang maraming pera at mamuhay na kasama ang magandang prinsesa. Sa araw na yon, ang batang si Jed ay agad niyang sinabihan si Reggie na kanyang master na gusto niyang maging hero. Agad umalis si Gathel, at iniwan niya ang kanyang assistant na si Mael bago pa man magalit sa kanya si Reggie. Dahil doon, iniisip ni Reggie na napunta sa maling landas si Jed dahil sa maling advice ni Gathel. At sa kanyang reklamo, doon din nalaman na si Jed pala ang nagputol ng kanyang sungay. Pinangako din niya na hindi niya hahayaan na umalis ulit si Jed dahil sa nakapalibot na panganib sa mundo nila. Sumang-ayon naman dito si Jed. Sabi niya, na totoong mapanganib ngayon, kaya siya nagdesisyon na bumalik na lang. Pero noong unang umalis siya iniisip niya na madali lang bumalik. Nagtaka si Reggie sa sinabi ni Jed. Dahil ang inaakala niya ay umalis si Jed at pumunta sa Catalan Kingdom para iwasan siya ni Jed. Sinabi din ni Reggie na hindi siya basta-basta makapasok sa Catalan Kingdom dahil merong isang delikadong tao na nakatira doon. At ang tinutukoy niya ay si Prinsipe Ruda. Si Prinsipe Ruda naman ay nasa taas ng building habang tinitingnan nito ang lugar kung saan ay hahatulan ng kamatayan si Rock. Pero may lungkot sa kanyang mukha. Naiinis siya kay Rock at tinawag pa niya itong tanga bago ito umalis.
Habang si Rock naman ay dinala na sa lugar kung saan ay hahatulan siya ng kamatayan. Habang binabasahan siya ng kanyang hatol, dito din nalaman na dati pala siyang bayani sa North Region at naging pride ng mga tao. Ang pagsali niya sa Demon Lord Army ay ang pinakamalaking kasalanan niya. Pinatos siya ng mga tao at sinabihan na traidor at marami pang iba. Tinisi siya sa pagkamatay ng maraming inasinting tao dahil sa pagtraidor niya. At dahil dito kaya hinatulan siya ng kamatayan. Biglang huminto ang convoy ni Rock dahil merong isang babaeng humarang sa kanilang daanan. Ang babae ay kumakain ng barbecue at agad naman itong nakilala ni Rock. Ang babaeng ito ay isang master swordwoman at panganay na anak na babae ng pamilyang Balchad at kapatid ni Rock. Kilala ang babaeng ito sa galing sa espada at pangarap niya na may kasal sa isang lalaki na mas malakas pa sa kanya. Tinalo niya ang isang swordmaster ng lumang henerasyon sa edad na 15 kaya nakilala siya sa buong mundo. Pagkatapos noon ay naglakbay siya para hamunin ang iba't ibang master at hindi pa siya nakaranas ng talo. Dahil dito, ay umidad na siya ng 35 at wala pa rin nakikita mapapangasawa at naiiyak siya sa sarili niya. Pinagsabihan siya ng captain ng unit dahil sa pag-antala nito sa official business. Tinabi ng isang sundalo na ito ay kapatid ni Rock. Tinabihan ng junior officer ang kanyang captain na mag-ingat sa babae. Pero nahuli na ang lahat. Dahil tumilapon ang captain papunta sa pader gamit lang ang barbecue stick. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Pero hindi nagsayang ng oras ang babae at agad namang sinugod ng babae ang natitirang mga sundalo sa isang iglap lang. Pinati niya ang kanyang kapatid na lalaki at sinabi niya na pinadala siya ng kanilang ama, at para sabihin na pinapahiya niya ang kanilang pamilya dahil sa pagkatalo ni Rock sa ordinaryong tao na si Jed. Wala silang pakialam kung sumama siya sa Dark Lord Army dahil sa pagiging masama ay lalong pang mas makilala ang kanilang pamilya dahil dito. Iniisip na ni Rock na ito na ang katapusan niya. Pero bigla na lang siyang pinakawalan ng kapatid niya at niyakap siya. At nag-usap sila sandali tungkol sa Dark Lord Army at sa pangarap ni Rock. Sabi ni Gel na ang pagkamatay ng Dark Lord ay hindi katapusan ng kanyang pangarap. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang Golden Order Army. Binigay ni Gel ang isang espada kay Rock. At ginamit naman ito ni Rock para talunin ang mga sundalo. Nagulat siya dahil makapangyarihan pala ang espada ng kanilang ninuno. Pinuri siya ng kanyang kapatid sa galing sa pakikipaglaban at sinabihan siya na gamitin niya ang espada sa susunod nitong mga laban. At sinabi din nito na barbecue stick na lang muna ang gagamitin niya sa ngayon. Nag-alala si Rock sa magiging reaksyon ng ama nila. Pero sinabi ni Gel na alam ng ama nila na ililigtas niya si Rock kaya siya pinadala. Nagpaalam si Gel kay Rock at sinabihan siya ng best of luck at umuwi sa kanila kapag napapagod na. At nagpasalamat si Rock sa kanya bago umalis. At dyan nagtatapos ang part 2 ng kwento. At please subscribe para sa mga next videos.